Yo, bago ang lahat. May lumabas na report na posibleng maging landing spot nila si LeBron James pangalawa. Hindi na raw pwedeng i-ignore ang struggles ni Draymond Green. So ano ba talaga ang totoo? May chance ba talaga si LeBron sa Warriors? At problema na ba talaga si Draymond? Simulan na natin. Ayon sa article ng Sporting News, nabanggit ang Warriors bilang potential landing spot ng isang $101 million four-time champion mula sa Los Angeles Lakers. At obvious naman kung sino yon, si LeBron James. Pero eto ang reality check. Speculation lang ito. Hindi ito official negotiation. At hawak ni LeBron ang future niya. Bakit nagkaroon ng ganitong idea? May cap flexibility ang Warriors. Pwede silang gumamit ng mid-level exception. At syempre, championship window na lang ang habol nila habang prime pa si Steph. Pero may malaking tanong, fit ba talaga? Sa edad ni LeBron, hindi na siya yung 2013 Miami version. Kailangan niya ng shooters at tamang spacing. At kung Warriors ang pag-uusapan, bagay ang system nila sa high IQ players. Pero realistic ba? Kung Lakers magre-retool at gusto pa ni LeBron mag-compete sa LA, mahirap mangyari. Pero kung gusto niya ng last championship push kasama si Steph, dyan magiging interesting. Ngayon punta tayo sa mas seryosong usapan. Hindi na raw kayang i-ignore ang pagbaba ng laro ni Draymond Green. Sa recent performances, makikita natin mababa ang scoring. Hindi consistent ang offense. Mas exposed kapag wala si Steph. At ito ang masakit na katotohanan. Kapag wala si Curry, mas lalong halata ang offensive limitations ni Draymond. Yes, elite defender pa rin siya. Yes, mataas ang basketball IQ niya. Pero sa modern NBA ngayon, spacing ang labanan, shooting ang puhunan. At kapag may player sa floor na hindi threat sa scoring, nagiging mas madali depensahan ng team. Ano ang biggest concern? Age plus athletic decline. Hindi na siya yung prime Draymond na kayang bantayan ang 1-5 consistently at mag-push ng tempo. At habang umaangat ang mga young players sa roster, mas lalong nagiging tanong, should Warriors adjust his role? Hindi ibig sabihin trade agad, pero baka limitahan ang minutes. I-adjust ang closing lineups. Gamitin siya sa specific matchups. Dahil kung championship ang goal mo, hindi pwedeng emotional attachment lang. Kailangan production. Ngayon, isipin mo ito. Kung sakaling mangyari ang LeBron scenario, mas magiging effective ba si Draymond? Kasi may another high IQ player siya sa floor. Mas bababa ang pressure sa kanya offensively. Pero kung hindi mangyari ang LeBron move at patuloy ang pagbaba ng laro niya, mapipilitan ba ang front office gumawa ng mas matinding desisyon? Ano sa tingin nyo? Gusto nyo bang makita si LeBron sa Warriors? Problema na ba talaga si Draymond? O system lang ang issue? Comment nyo sa baba, like, share at subscribe para sa mas solid na NBA breakdowns araw-araw. Peace out!